Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako ay nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo ay mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong mga bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Medyo may nakakalungkot lang na nangyari dito sa ating kapitbahay. Pagdasal po natin, sama natin sila sa ating panalangin, yung mga nasunugan natin. Hindi ko pa alam kung ano yung nasusunog o kung sino ang inaapektuhan, pero isama natin sila sa ating panalangin ngayong araw na ito. Simulan po natin ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento sa linggong ito ay tungkol sa mag-ina na nag-uusap tungkol sa pag-ibig. Mga magulang, nag-uusap po ba kayo ng inyong mga anak tungkol sa pag-ibig? O nag-uusap po ba? Yun na lang po muna. Mas mahirap yung tanong nung una no? Nag-uusap pa ba? O nagchat-chat na lang? No? Ma, luto na ba? Text mo ako pagkakakain na. Ganyan na lang ang usapan. No? Nag-uusap pa po ba? Bago umibig ang inyong mga anak, mag-usap. No? At itong mag-ina na to, nag-usap tungkol sa pag-ibig. No? Tinanong ng nanay ang kanyang anak kung ano ang pinagkaiba ng pagiging mabuti at pag-ibig. Pinag-isipang mabuti ng anak ang tanong ng nanay. No, kasi parang parehas naman lang yun. Parehas lang yung dalawang yun. Kapag nagmahal ka, gagawa ka ng mabuti. Kapag gumagawa ka ng mabuti, nagmamahal ka. Pinag-iisipan ng bata, anong pinagkaiba ng dalawa? At dahil sa hindi maipaliwanag ng anak, ang pinagkaiba ng dalawa, nagbigay ito ng halimbawa. Sabi ng kanyang anak sa ina, "Nay, kapag humingi ako ng tinapay at ibinigay mo ito,
Yun ay pagiging mabuti. Humingi ako, binigyan mo. Pagiging mabuti. Samantala, kapag nilagyan mo ito ng mantikilya, yon ay pag-ibig. Yon ay pag-ibig. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng ating mga pagbasa sa huling linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Bago ang pagdiriwang ng kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit, na ipagdiriwang natin next Sunday, before the ascension of Jesus, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pagpapaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad. Nagpapaalam si Jesus sa kanyang mga alagad. Bagamat yung tagpong narinig natin sa gospel, ay nangyari noong huling hapunan. Do you still remember the Last Supper? Do you know what happened that evening or after that evening? Diba? He faced his passion and death. Diba? Hinarap niya yung kanyang pagpapakasakit at kamatayan. Kaya nga, si Jesus ay nagpapaalam. Nasa tema tayo ng paglisan, sapagkat si Jesus aalis. At sa isang linggo, si Jesus, pagdiriwang natin yung kanyang pag-akyat sa langit, aalis. Kaya nga, as early as now, nagpapaalam si Jesus. Ganyan ang tamang gawin. Kapag aalis, magpapaalam. Hindi basta-basta nawawala. Katulad nung ex mo. Joke. Bigla na lang nawala. O kaya katulad nung ginagawa mo sa trabaho, bigla ka na lang mawawala. Bukas, Lunes, mawawala bigla. Tapos pagbalik, may sakit daw. Pero, nagkakape lang pala. Sa story, nagkakape. Huwag ganun. Kapag aalis, magpapaalam. Ngunit kakaibang pagpapaalam ang ginagawa ni Jesus. Dahil hindi lang siya nang iwan, kundi siya ay nag-iwan ng isang habilin. At ang kanyang habilin sa mga alagad ay ang mag-ibigan kayo. Mag-ibigan kayo. Ngunit hindi lang basta pag-ibig, kundi isang pag-ibig na gaya ng pag-ibig ni Jesus. At magandang malaman na ang pag-ibig na yon ay galing sa kanyang Ama. Pag-ibig ng Ama kay Jesus, pag-ibig ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ibig ng mga alagad sa mga tao, at pag-ibig ng tao sa kapwa-tao. Pag-ibig ng Ama, pag-ibig ni Jesus, ng mga alagad, sa kapwa hanggang sa atin at sa ating kapwa-tao. Kaya kung titignan natin ang daloy ng pag-ibig na yon, tayo ay umiibig dahil tayo ay inibig. Tayo ay umiibig dahil tayo ay inibig. Dalawang dahilan kung bakit tayo umiibig. Bibigyan ko po kayo ng dalawang dahilan. Sa mga sumusuko na sa pag-ibig, makinig. Dalawang dahilan. Bago ka sumuko, itong dahilan kung bakit ka kailangang umibig. Una, ikaw ay iibig dahil ang minamahal na tao ay nagmamahal na tao. Ang mga minamahal na tao ay nagmamahal na tao. Loved people, love people. Walang dahilan para hindi magmahal ang isang taong minamahal.
Dahil ang pag-ibig hindi ipinagdadamot. Ito ay ipinamamahagi. Hindi kinikimkim dahil ito ang kanyang layunin. That is the purpose of love. To be given away. To be felt by others. Hindi kinikimkim. Kaya nga, ang bungad ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Si Jesus umiibig. Bakit? Kasi iniibig siya ng Ama. At yung pag-ibig na binibigay niya ay pag-ibig na galing sa Ama. Mahal ka ni Jesus. Mahal tayo ng Diyos. Kaya't walang dahilan para hindi tayo magmahal. Father, sinaktan ako eh. Bakit ako magmamahal? Siya lang bang nagmahal sa'yo? Mahal ka ng Diyos, kaya magmahal ka. At yung pagmamahal na yan, galing sa Diyos. Pangalawang dahilan kung bakit tayo umiibig dahil ang pag-ibig ay galing sa Diyos, hindi sa atin. Love is from God and not from us. Kung minsan, akala natin galing ang pag-ibig sa atin. Daluyan lang tayo ng pag-ibig. Kaya hindi dapat humihinto sa atin. Kaya yung mga pinigil ang pag-ibig, hindi nagiging masaya. Yung mga pumigil umibig, hindi nagiging masaya. Pakitingnan nga yung katabi ninyo, mukha ba yung masaya? Pag nakasimangot, sabi mo, umibig ka kasi. Huwag mong pigilan. Talaga naman. Huwag mong pigilan. Kasi hindi naman yan galing sa'yo. Galing yan sa Diyos. Kaya sinasabi sa atin ni Jesus na mag-ibigan o umibig para makahati tayo sa kanyang kagalakan at malubos ang ating kagalakan. Loving people are happy people. Loving people are happy people. Kaya tingnan nyo yung mag-asawa na hindi na masaya kasi hindi na nagmamahalan. Hello, kamusta po? No? Tingnan nyo po ulit yung inyong wedding picture. No? Ngiting-ngiti ka pa noon eh. No? Kaya talaga dapat din may picture kapag may kasal. No? Ipakwadro nyo po ng malaki. Lagay nyo sa kwarto. No? Para pagka maasim na ang lahat, mapait na ang lahat, tignan yung picture. No? Sabi mo, ngiting-ngiti ka pa noon. Ngayon sinusumpa mo ako. Kailangan paalalahanan natin no? Loving people are happy people. And the love that you have is not from you. It's from God. Kaya ka humihinto umibig kasi akala mo sa iyo yan. Kapag galing sa iyo, kapag pag-ibig ng tao, napapagod, nagsasawa, humihinto. Pero dahil pag-ibig yan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagsasawa, hindi natatapos, bagamat napapagod, pero hindi matatapos. Hindi ihihinto, patuloy, patuloy. Kaya nga kung bakit tayo hindi masaya, siguro dapat ang sabihin sa sarili, magmahal ka. It's about time to love. Magmahal ka na. Hayaan mo kung saktan ka, ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Nasaktan eh. Sino bang hindi? Sino bang hindi? Mga kapatid, yan ang dalawang dahilan kung bakit tayo dapat umibig. At bago ang pag-akyat ni Jesus sa langit,
tayo ay binibili ng mag-ibigan. Hindi inuutusan, kundi pinaaalalahanan na tayo ay minamahal. Dahil ang taong minamahal ay taong nagmamahal. Loved people, love people. Amen.